Iniutos ng Olongapo Regional Trial Court o RTC Branch 74 sa kampo ni US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton ang pagsusumite ng kanilang comment sa mosyon ng pamilya Laude na ilipat ang Amerikano sa regular na kulungan. Ito ang balita ni Bianca Dava. Dininig kanina ng Olongapo Regional Trial Court Branch 74 ang motion for reconsideration ng kampo ng pamilya ng pinaslang na Filipino transgender na si Jeffrey alias Jennifer Laude kaugnay ng paglilipat kay US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa regular na kulungan sa syudad. Dininig din ang hiling ng pamilya Laude na payagan ang live media coverage sa court proceedings sa kaso. Iniutos ni Olongapo RTC Branch 74 Judge Rolene Hinez Habalde sa kampo ni Pemberton ang pagsusumite ng kanilang comment o opposition sa dalawang mosyong inihain ng pamilya Laude sa loob ng 4 na araw matapos matanggap ang resolusyon. Noong Disyembre 23 ay hindi kinatigan ng Olongapo RTC ang dalawang mosyon ng pamilya Laude dahil sa hindi umano pagsunod sa 3-day notice rule na paghahain ng mga mosyon. Ipinaliwanag naman ni Attorney Virgie Suarez, legal counsel ng pamilya Laude, ang usapin ng absence of conformity ng mga public prosecutors sa nasabing mga mosyon. Ayon kay Suarez, sa ilalim ng International Human Rights Law, ang pamilya ng biktima at private lawyers nito ay may karapatan sa access to justice, kung saan ang karapatang ito ay hiwalay at iba sa kapangyarihan ng public prosecutors na maglitis ng kaso. Hindi tama na dahil hindi sila pumirma ay hindi nadinggin yung aming motions, kasi parang ang nangyari masyadong naging technical lang doon sa 3-day notice rule, masyadong naging technical doon sa dahil hindi pumirma ang mga public prosecutors, and our motions were not hindi na dininig yung merito ng kaso. Yon medyo talagang hindi yung katanggap-tanggap sa amin. Our motions cannot be simply dismissed for lack of merit without any explanation or justification. Muli ring iginiit ng kampo ng mga Laude na dapat napunta sa Pilipinas ang kustodiya ni Pemberton. Para naman sa live media coverage, sinabi ni Attorney Harry Roque na may karapatan ang mga Pilipino na malaman ang mga nangyayari sa court proceedings sa pamamagitan ng media. Naniniwala kami na labag na ito sa modern human rights law, lalong-lalo na sa International Covenant on Civil and Political Rights. At magiging constitutional issue rin yung pagbawal nila sa media. Ano ba kinatatakot nila sa media at ayaw nilang mag-cover? Dagdag pa ni Marilu Laude, kapatid ng biktima, nakadepende sa media ang kanilang ina na si Julita at mga kaanak sa Leyte upang malaman ang takbo ng kaso. Parang mabigat sa kanya kasi hindi niya yun nalalaman kung anong mga proseso nang nangyayari. So bakit hindi po papayagan ng na bigyan tayo ng coverage media para lahat naman ng sambayanan alam nila kung ano na nangyayari sa case ng kapatid ko. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide.